A fire affected over thousands and thousands of families in a residential area on Aroma Road, Tondo, Manila this weekend. And more on that from Mobile Journal. Evan Tarinque. Evan, okay. Kamusta yung mga pamilya na apektuhan at bigyan mo lang kami ng idea gaano kalawak yung area na nasunugan? Top Lord, halos 2,000 mga pamilya nga yung apektado sa sunog dito sa may Tondo, Manila na umabot yung sunog sa Task Force Bravo nitong weekend. Pabilis daw kumalat yung apoy nitong weekend. Nagsimula raw ito mismo dito sa kinakatuyuan natin sa Building 27 no, dahil mabilis kumalat yung apoy dahil nga gawa raw sa mga light materials yung mga bahay na nandito. No, pahirapan yun. At yung kanina, may mga nakausap tayong mga nasunugan, no, naabutan natin yung iba, bumalik na dito, no, nagbabaka sakali na baka may makuha pa silang mga kalakal na mga pwede pa nilang ibenta. Upward. Oo, Evan, yung area na yan, dyan nakilala yung, yung tinatawag na pagpag na pagkain na yung mga kinukuha-kuha sa basura at ginagawang pagkain. Pagkain ulit, oo. Pero Evan, okay, hanggang kagabi o kanina, hindi pa rin daw alam ang cause ng fire. Meron na bang ngayon na natuntun? Sir, hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na sagot dyan kung ano nga ba talaga yung naging cause ng sunog dito sa Tondo. Pero iisa lang yung sinasabi sa paulit-ulit ng mga reports. No? Dito mismo sa kinakatuyuan natin sa Building 27, nagsimula yung sunog tanghali ng Sabado. No? Pero aside from that, wala pa tayong nakakuha kung ano ba talaga yung main reason and cause kung bakit nga ba talaga nagkasunog dito. Evan, minention mo na kanina, no, yung mga residente sumusubok maisalba yung kanilang mga gamit. Ano-ano yung mga nakita mong bit-bit nila at saan sila ngayon nakastay? Denise, sa ngayon nakita natin yung mga ibang bumalik dito nga no, sa may kanilang bahay dito. Nakita natin yung iba ay bit-bit mga bakal. No, ito yung mga bakal na gusto sana nilang pwede pa nilang pakinabangan, no, ibebenta nila para may pambili daw sila ng ulam at pagkain. Kanina actually, hanggang ngayon actually sa likod ko, kung pwede ko lang pakita natin. Oops, ito yung itsura. So makikita natin, may mga nagtitibag. Ito, may mga nagtitibag, may mga kumukuha pa ng mga bakal. Dito naman sa parting ito, makikita natin, yupi-yupi. Itong metal sa foldings na ito. And ito mga yero sa baba, yan naman yung ibebenta nila, no? Doon sa mga junk shop na malapit dito. Kanina, Pops Lord, Denise, nagtanong na rin ako kung magkano nga ba yung posibleng maging bentahan ng mga kalakal na yan. Dito, no, may narinig ako, 10 pesos, from 6 pesos to 10 pesos yung bentahan ng kalakal ngayon dito. Denise, Pops Lord. Alam mo, actually, isa pa raw na apoy sa isang area pa na sa may Balintawak Street. Pero mukhang hindi yata, hanggang second alarm lang ata ito at mas maagang naapula. Tama, Evan? May mga nabalita bang mga casualties doon? Sir, dito, wala naman, luckily, no, dito sa may Tondo, wala naman tayong nabalita ang casualties. Pero merong 7 nasugatan. No? 7 nasugatan dun nga sa nangyaring sunog nitong weekend. No? Pero aside from that, casualties, wala naman tayong narinig or nakuhang data na merong namatay dito, Pastor. Alam mo, Evan, kasi sabi ng mga residente, no, pangalawang beses na nasunog yan, not so long ago, Denise, no? Tama, may mga nakausap ka na ba dyan? At kung ano yung plano nila pagkatapos yan? Pastor, kanina nga may nakausap ako dito na pangalawang beses ng araw siyang nasunugan dito mismo, no? And sabi niya, wala naman daw silang magagawa kundi babangon daw sila. Tinanong ko sila, Sir, may possibilities ba na baka ma-relocate kayo sa ibang lugar? Ayan, sabi naman niya, mas okay daw sana kung hindi ganun kalayo. No? Kung ma-relocate man daw sila, sana naman daw hindi ganun kalayo. Dahil yun nga, yung trabaho daw kasi nila nandito sa Metro Manila. Kadalasan daw na relocation site na naririnig nila is sa Rizal or sa bandang Bulacan na. Okay, last lang. Sorry, Ivan. Totoo nga ba yung sinasabi na yung mga local government executives ay magbibigay ng 10,000 per nasunugan? Totoo ba yun? Sir, we're still confirming that, no? Kung totoo ba talaga na magbibigay ba yung LGU dito ng 10,000. Pero
sabi nga nung sa isang statement ni Yul Servo, no, ni Vice Mayor Yul Servo, usually naman daw namimigay sila ng cash assistance dun nga sa mga nasunugan. Kanina tinanong natin kung may mga naabot na ba na tulong yung local LGU dito, and meron naman daw namigay sila ng pagkain at ilang damit nitong weekend, no, and tinanong din natin kung may mimigay ba na private individuals sa kanila. Hindi naman nila meron naman daw namimigay ng private individuals. Kanina rin, nabanggit din sa atin kanina na sumilip na rin daw si DILG Ben-Hur Abalos dito. At sinilip ko ano na yung sitwasyon na meron ngayon dito. Pops Lord. Alright, maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journal, Evan Tarinque. Thank you.